これから始まる大レースひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬今日はダービーめでたいな走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けスタートダッシュで手遅れるどこまで行っても離されるここでお前が負けたならおいらの生活ままならぬ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け走れ走れ走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて走れ走れ走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜けPapalapit na ng papalapit ang araw ng isa sa mga pinakahihintay at pinakamalaking karera sa buhay ni Makibao. Umula nung isang araw bago yung laban, pero naging maaraw naman nung araw na sumunod. Excited na mahigit 100,000 tagahanga at handang-handa na rin tumakbo si Cascade. Kaya Makibao, galingan mo! Ang 1,600 metro ng karangalan! Nakaranas na rin ako ng kawalan ng pag-asa nung 1 taon. Pero simula nung araw na yon, matyaga akong hinintay ang sandaling to. Ito na ang araw na matagal kong pinaghirapan! Makibao! Halika na. Ngayong araw na to, buburahin ko yung nangyari nung 1 taon! Magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Ito na ang pinakahihintay nating sandali. Ang isa sa pinakaabangang event sa industriya ng pangangarera. Tapos ang pagbuhos ng ulan, sumisigat ang araw at handang-handa ng lahat ng mga manonood para saksiyan ang isa na naman kapanapanabik na laban. Si Cascade! Kumusta ka na, Cascade? Matagal din tayong hindi nagkita. Ang yabang nito ah. Suit-suit na naman niya yung uniforme niya. Samantalang tayo ito. Kahit hindi maganda ang costume natin, hindi pa rin tayo dapat magpatalo sa kanya. Masyadong kumpiyansa ang bulilit na to ah. Ha? Si Peter Wan! Sinabi ko na sa'yo kahapon hindi. Ang laban na to ay karera sa pagitan namin ni Cascade. Kaya ngayon pa lang, pinabalaan na kita. Huwag kang manggugulo sa laban namin dalawa. Naiintindihan mo? Ano ka? Huwag mong salahin si Cascade! Pangarap ko rin na matalo siya, kaya huwag mo akong pakialaman! Sa ngayon, isa lang ang pangarap ko. Sa ngayon, isa lang ang pangarap ko. At yun ay ang talunin si Cascade! Ibang klase ang daming tao. Narito ba ang mga tao yan para panoorin si Makibao? Oo, Mataro. At saka hindi lang yon. Ito ang G1 race, ang pinakamataas na karera sa bansa. Grabe na to! Excited na talaga ako! Narito ako para i-represent si boss, kaya kinakailangan mag-cheer ako para sa kanya! Naku, hindi ka pala magandang ma-excite. Isa-isa na nagsisipasok sa racetrack ang mga kabayong kalahok ngayong araw na ito. Ang unang pumapasok ngayon ay horse number 1 na mas kilala sa tawag na Fickle Tiger. Isa siyang sensitibong kabayo at mabilis siyang naaapektuhan ng mga bagay sa paligid niya. Nakasali na ako nun sa ibang mga karera. Pero bakit ganito? Ano nangyayari? Masyado sigurong maingay ang mga tao para sa kanya, kaya siya naapektuhan. Oo, tama. Marami talagang mga kabayong naapektuhan ng kapaligiran at yun ang nagpapabago sa kinikilos nila. At ngayon mga kaibigan, pumapasok na ang ikalawang kabayo. Ang horse number 2 ngayong araw, ang Black Killer na si Cascade.
nagustuhan din ba si Cascade ng ingay? Tingin ko hindi. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganung entrance. Ganun talaga ang paraan ng pagbati ni Cascade. Binati niya ang 140,000 niyang fans. Isa lang siya 3 taong gulang na kabayo. At sa kabila ng ingay at dami ng tao, mukhang hindi man lang siya naapektuhan kahit na konti. Siyempre, wala naman kasing kahit anong emosyonal na problema si Cascade. Dahil sa tinapon niya na yun lahat. Dahil nabubuhay siya ngayon kapalit ng nanay niyang si Heroine. Kailangan niya kalimutan ang mga emosyon niya para manalo siya sa bawat laban. Malaki ang responsibilidad na pasan-pasan ni Cascade, kaya wala na siyang oras para magpa-apekto pa sa emosyon niya. Parang bigla na lang po yata tumahimik ang buong stadium, ah. Well, itutuloy ko na po ang pagpapakilala sa ibang kalahok. Ito na po si horse number 3 na si Fly High Kid. Sinusundan naman siya ng horse number 4 na si Neon. Ang ikalimang kalahok naman ay ang double champion na si Peter the First. Ang nakakabatang kapatid ng triple champion na si Peter the Second. Natalo siya sa kanyang ulat ikalawang karera. Pero matapos magretiro si Peter the Second, naging sunod-sunod na ang panalo niya at lumabas na rin ang tunay niyang potensyal. Sa kasalukuyan, sinasabing isa na siya sa 3 pinaka-pinag-uusapang racehorse sa bansa. Kuya, sa wakas narito na rin ako. Narito na ako sa G1 race. At ngayon naman mga kaibigan, papasok na rin sa racetrack ang ika-6 na kalahok. Ang puti at maliit na kabayong isa sa pinakasikat ngayon, si Midori Makibao. Bakit, Maibaw? Ano yun? Hindi ako magpapatalo kay Cascade! Nasisira ka na ba? Tumigil ka! Hoy, Makibao! Ano ba yung ginagawa mo? Loko-loko! Huwag mo sabihin sa akin gagayahin mo si Cascade at tatalo ka na rin sa railing! Ituloy mo, Makibao! Huwag ka magpapatalo kay Cascade! Ang mas importante, matalo si Cascade sa karera! Oo nga! Talunin mo si Cascade sa karera, hindi sa ganito paraan! Sa tingin ko, tama nga kayo. Ang poplax niya. Biglang nagbago ang atmosphere sa stadium dahil doon ah. Ibang klase talaga si Midori Makibao. Samantala, papasok na rin po si horse number 9. Siyang champion na si Alfredo na mas kilala sa bansag na Hot Kid. Makikita natin mamaya kung gano'n nga siya ka-hot. Susunod naman sa kanya ang isa ring kampiyon, ang horse number 11 na si Stowbor. Pagbutihin mo, Makibao! At ang panghuli ay ang horse number 12 na si Dave. Nakapasok na ang 12 kalahok sa racetrack at magsisimula na silang mag-warm up. Ha? Hi, Cascade! Naalala mo ba yung naging karera natin nung isang taon? Yung naging pinakauna nating paghaharap? Natatandaan mo ba? Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko sa pagtakbo ko, Cascade! Kailangan ako ang maging champion sa araw na to! Talaga? Hoy, hoy, hoy! Pansin ko lang para kanina mo pa kami binabaliwala. Ang yabang nito ah. Huwag mo kakalimutan si Makibao ang isa sa pinakasikat ngayon. Huwag kang kampante dyan ha. Dahil ayoko mabigo at umuwing luhaan sa pagkakataong ito, talagang pinagsikapan ko magsanay ng isang buong taon. At para makaharap kita ngayon, sinikap ko may panalo ang 3 sunod-sunod kong laban. Kung ganun problema mo na yan, wala akong kinalaman doon. Ha? Huwag ka na magsasalita ng mga walang kwentang bagay sa akin. Hindi mo masisira ang focus ko. Ramdam ko na po ang intensity at excitement mga kaibigan. Sa ngayon, nagsisipasok na sa kanilang individual gate sa mga kabayo. Malapit na po tayo magsimula. Ilang minuto na lang magsisimula ng G1 race para sa taong ito. Ano raw? Wala yung kinalaman sa kanya? Nagnyukon talaga niyo ba ang Cascade niya yan ah?
Boss Arnold, kailangan mo maging mahinahon. G1 race to. Kapag hindi ka naging maingat, baka malagay lang sa panganib ang buhay mo. Oo, Kasky, alam ko yan. Narinig mo yun, Makibao? Relax ka lang daw. Huwag kayong mag-alala. Relax na relax lang ako. Ano, relax na relax? Eh, parang gusto mo na magamok. Naku, lagot na. Hindi maganda yan. Baka bigla na naman siyang mawala ng kontrol kapag nagpatuloy yan. Makibao! Humingaw ka lang! Kahit anong mangyari, kailangan ko matalo si Cascade. Kailangan ko siyang matalo. Ayun na po, lumabas na sila! Nagsisimula na ang G1 race para sa kampyong 3-year-old racehorses sa buong Japan para sa taong ito! Nagsisimula na ang G1 race para sa kampyong 3-year-old racehorses sa buong Japan para sa taong ito! Maganda po ang simulang pinapakita nila mga kaibigan at ang nangunguna sa mga sandaling ito ay ang horse number 6, si Peter the First. G1 race man ito at si Cascade man ang kalaban ko. Gagamitin ko pa rin ang sarili kong estilo para manalo sa karerang ito. Ang galing! Tingnan niyo, ang bilis niya! Simula pa lang ang bilis niya na. Makatagal kaya siya. Ang totoo niyan, yan ang normal na bilis ni Peter the First. Nagsisimula talaga siya ng mabilis hanggang sa finish line. At hindi lang yon, lalo pa siyang bibilis mamaya. Ang inosente niya naman! Ha? Siguro kung ibang kabayo ang kalaban niya, pwedeng umubra ang ganyang estilo. Pero kapag si Cascade ang kalaban niya, wala rin magiging epekto yan! Ha? 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 Oh! Tandaan mo humahabol si Cascade, binibilisan lalo ni Peter the First ang takbo niya. Magawa niya kaya layuan si Cascade. Pero nagdidikit na po sila mga kaibigan. Ayun na, nagdidikit na! Siya yung black killer na naging dahilan para magretiro na maaga si Kuya. Mukhang nakita niya na ang strategy ko. Kaya kailangan ko pa kumilos. Ako, tignan ninyo! Humahabol na rin si Midori Makibao. 3 kabayo na po ngayon ang naglalaban para sa pinakaunang posisyon. Ayos, okay. Kaya mo rin pala makisabay, Makibao. Ang galing mo, Makibao! Sige lang! Naku, lagot na. Mukhang nasisira na siya. Tumatakbo siya ngayon ang hindi na nag-iisip. Hindi maganda tong ginagawa ni Makibao. Hoy, humingaw ka, Makibao. Ano ka ba naman kasi simula pa lang natin? Dahil mukhang hindi natatandaan ni Cascade na pangalang Midori Makibao. Pwes, ipapaalala ko sa kanya ang sarili ko! Hindi pwede ang ganyan. Kailangan makinig ka sa amin. Makibao! Makikita mo, Cascade! Maghintay ka lang! Ano nangyayari sa kanya? Hindi niya na iniisip kung gaano siya kabilis para siya tumatakbo na nakapikit. Makibao! Ha? Wala pa rin talaga siyang pinagbago. Ganyan na ganyan din yung ginawa niya dati. Ha? Dati? Nakipagkarera siya dati nun sa farm namin eh. Ha? Teka, kung ganyan din ang ginawa niya nung isang taon, Makibao! Pag-alam mo takbo mo! Baka mangyari yung dati! Baka himatayin siya gaya nung isang taon! Wow! Oras na himatayin siya, mawawala na siya ng pag-asang manalo! 3 kabayo ngayon ang sabay-sabay na nangunguna. Wala makapagsasabi kung ano ba mangyayari sa karerang ito. Kaya huwag po kayong kukurap. Pero base sa bilis nila, sigurado magiging kahanga-hanga lalabas sa record nito. Napakatindi ng laban nangyayari ngayon. Isa po itong gera mga kaibigan. Gera para sa 1,600 meters. Sino kaya sa kanila makakatagal? Ako dapat ang manalo sa lamang ito! Ano ka ba, Makibao? Bakit hindi ka nakikinig sa amin? Uminaw ka lang, Makibao! Bakit ba pinipilit mo sumabay sa kanila? Limot mo na ba yung sinabi ni Mr. Zhang? Ako dapat ang manalo! Ako! Nasisira ka na talaga! Ano ka ba? Kailan ka ba matututo sa pagkakamali mo? Hindi pwede ang nangyayari ito. Masyado mabilis ang takbo niya. Cascade, Ronald! Mag-isip kayo na para pigilan siya! Nakakatawa. Mukhang walang mangyayari sa plano nila. Ayaw mo magpapigil, ha? Pwes, huwag mo ako sisisihin. Bakit wala ako makita? Ang dilim! Ha? Ano kayang nangyayari? bumaba yung taring sa
niya kaya natatakpan ang mga mata niya. Anong ginagawa mo, bossing? Bakit mo tinakpan ang mata ko? Bumalik ka sa pwesto mo, wala akong makita! Ay, ganun ba? Naku, pasensya ka na ha. Ayos, nakabalik na ako sa pwesto ko. Oo, pero alisin mo muna sa mata ko yung tali! Ay, oo. Boss Onan, hayaan mo na lang, ako na lang ang gumawa niyan. Kasky, Ha? medyo mahigpit yata ang pagkakabuhol dito sa tali ni Makibao. Kaya matatagalan ka sa pagtanggal niyan. Naintindihan mo, ha, Kasky? Oo nga. Kaya nagkakaganito si Makibao dahil sa matinding pagnanasa niya na matalo si Cascade. Kaya kung hindi niya makikita si Cascade kahit ilang sandali lang, sigurado magiging mas kalmado siya at mas makakatakbo siya ng maayos. Tama. Oo nga. Medyo matatagalan bago matanggal ang tali sa pagkakabuhol. Napakamalas ko naman! Paano ako makakatakbo ng mabilis pag ganito wala naman akong makita? Huwag ka mag-alala, Makibao. Kahit naman nangyari to, mabilis ka pa rin naman tumakbo eh. Bossing naman, tanggalin niyo na yung tali! Hindi ako makakatakbo ng mabilis kapag ganito eh! Naku, ano ba naman to? Hindi ko pa rin matanggal. Kung matatagalan talaga to. Hindi ko na gusto itong nangyayari! Hindi ko na tuloy makita si Cascade! Ano ba kasi ginagawa ni Boss Ronald at ni Kasky? Bakit hindi na lang nila tanggalin yung tali? Pero sa nakikita ko, mukhang naging mas maayos na ngayon ang takbo ni Makibao. Alam ko na, sa palagay ko. Sinadya nila itong gawin. Tama ka nga, Miss Francesca. Matalino rin pala si Onan. Mabuti naman naisip niya ito. Hoy, Cascade! Iniisip na lahat na kaya ako sumali sa labang ito para ipagigante ang kuya ko. Pero hindi ka nakalaban ni kuya. Dahil kalaban na kita ngayon, at patutunayan ko sa lahat na mas magaling ako kaysa sa kapatid ko. Sa oras na manalo ako, sasabihin na lahat na mas magaling ako kay Peter II. Magpapatuloy ko ang pangunguna hanggang sa huli. At hanggang sa susunod na taon, gagawin ko kung ano yung nagawa ni kuya. Siguradong hangaan ako na lahat. Isang malakas na kabayo ang kapatid mo. Sa simula pa lang, gusto ko na talaga siya makalaban. Dahil siya lang ang nag-iisang kabayo na katalo sa akin. Pero sa ngayon, hindi na yun maaaring mangyari. Dahil hindi na ako matatalo. Kung talagang kapatid ka nga ni Peter II, gusto kitang gamitin para matupad ang pangarap kong yun. Kaya sige, galingan mo! Ganun ha? Bakit ganito? Bakit ganito ang nangyayari? Paano naging hadlang sa tagumpay ko ang headband ni Mama? Ang buong akala ko, kapag suot ko to, pwede ako magpanggap na tumatakbo kung kasama si Mama! Kung gano'n, ako lang ang gusto mong makasama sa pagtakbo. Ha? Huwag mong kakalimutan yung mga kaibigan mo na kasama mo sa pagtakbo. Kaibigan? Ha? Naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ngayon. Palagi ko kasama sina Boss Onad at si Kasky. Silang dalawa ang mga partner ko. Tama nga si Mama. Hindi nga ako nag-iisa sa pagtakbo sa karerang ito. Bossing, Kasky, maraming salamat. Ayos na ako. Hindi nyo na kailangang takpan ang mga mata ko. Sa finish line malalaman kung sino ang mananalo. Kung sino ang una makakarating doon, siya ang panalo. Tama ka, Makibao. Hindi ko kailangan bilisan ang pagtakbo ko sa umpisa. Ang importante, kailangan ko mapanatili ang stable speed ko. Ay, salamat naman at naisip mo yun, Makibao. Maraming salamat din. Dahil palagi mo na lang ako pinaalalahanan, bossing. Kung gano'n, pwede ko na palang tanggalin yung tali. Oo, pero importante ang tali niyan. Ingatan mo ha, baka pa rin. Oo. Ayos, Makibao! Natanggalan namin yung tali sa mata mo. Huh? Anong problema, Makibao? Wala ka ng piring ngayon, kaya pwede mo nang buksan ang mga mata mo. Alam ko, bossing. Huwag kang mag-alala. Tinitesting ko lang ang sarili ko. Tinitesting? Gusto ko manatili ang lakas at determinasyon ko. Dahil kailangan ko yun para matalo si Cascade. Ang gagawin ko, hihintayin ko makarating ako doon sa pinakahuling straight lane. At kapag nakita ko na si Cascade, saka ako ilalabas ang lahat ng naipon kong lakas.
naiintindihan ko na. Bago tayo makarating sa pinakauling straight lane, gagabayan ka namin ni Kasky. Kaya sige, kunin mo na lahat ng lakas at determinasyon mo bago tayo makaabot sa last lane. Kaya mo yan, Makibao! Nakalagpas na po sila sa 1,000 meters mga kaibigan. Pero 57 seconds lang ang nakonsumo nila. Malaki ang agwat ng mga kabayo sa harap, dun sa mga nasa likod. Sino kaya mananalo sa dalawang kabayong nangunguna? Makahabol kaya si Midori Makibao? Talagang makapigil na hininga ang labang ito mga kaibigan. Wala makapagsasabi kung sino mag-uwi ng kampyonato. Tamina no ne